automatic na kuminsan ang makiusyoso sa mga usapan kahit narinig mo lang, di ba? Di ba nauso dati yan, mga usisero? Mga usisera, naging marites, ganyan. Lalo na kapag relate ka dyan, Susan. Minsan nakakatuwa pero minsan hindi rin natin napapansin na may hindi magandang epekto ito sa ibang tao. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Hindi mga libro ang nakahiligang basahin ng 30 anyos na si Jonel, kundi ang buka ng bibig ng mga sikat. Sobra. Marami ang tila nagiging marites sa ginagawang online content ni Jonel. Asan kaya siya? Pero ang lip reading pwede rin daw magkaroon ng pananagutan sa batas? Humahakot ng views ang lip reading videos ni Jonel. Out of boredom lang, nanonood ako ng video sa TikTok. Tapos meron ako nakitang video, may mga comments nagtatanong kung ano daw ba yung sinasabi. Tinry ko lang i-figure out kung ano yung gusto nilang sabihin. Dahil likas daw na mausisa ang mga tao sa sinasabi ng ilang celebrities. Marami raw ang nag-request sa kanya na gumawa ng videos. Masaya siya kasi ang dami talagang nakakapansin, tapos ang daming positive comments. Ikaw, favorite mo yung tuna lang. Ngayon, original. Maganda siyang papalipas ng oras. Yung part na gusto mong alamin kung ano yung pinag-uusapan nila. Ang dami na palang kumausap sa kanya. Inaabot daw si Jonel ng ilang minuto para pag-aralan ang sinasabi ng celebrity sa video. Alam mo, sasabihin niya hindi niya. Hindi ako pumipili talaga ng video. Tinatag sa akin ng mga nagko-comment kung ano yung gusto nilang ipalip read. Pagdating ko kanina, kala ko palabas na. Kung malinaw yung video, mas madali para sa akin ilip read. Favorite mo yung tuna. Para masubukan ang galing ni Jonel, mababasa kaya niya ang sinasabi ng bibig ni na Kuya Kim at Susan? Alam mo, Susan, paborito ko talaga yung bulalo na maraming yung laman yung buto. Ay, maraming utak. Alam mo, yung paborito ko talaga, yung bulalo. Di ba alam mo yung buto? Yung malamang utak, yung paborito ko. Yung utak, bulalo. Ayun. Mahirap siya i-read kasi naka-side view. Bukod sa mga sikat, sinubukan din ni Jonel ang isa sa mga request ng kanyang follower na i-lip read ang huling video ng namayapa nitong ama. Wala na ako, mahihiling ako. Kaya ako siya ginawa kasi gusto kong makatulong kahit paano ma-relieve yung grieving ng family. Ang sa unay katuwaan lang, tila naging niche raw para tumaas ang kilay ng ilan. Ang paglilip read kasi ni Jonel, hindi nagustuhan ng ilang nakapanood nito, kaya gusto raw siyang panagutin sa batas. Hindi naman siya nakakatakot kasi alam ko naman yung limit ko. Alam ko naman yung dapat kong sabihin and dapat kong i-post. Yung mga reaction ng tao, it's beyond my control. Hindi po ako naapektuhan ng bad comments or bashing. Ayon sa business and labor lawyer na si Attorney Rizel Ostia Alburo, hindi naman illegal ang paglilip read sa Pilipinas. Pero, posibleng may malabag sa batas kung ang interpretasyon at intensyon ng gumawa nito ay masama, lalo na kung in-upload ito online. Pwede siyang maging violation ng right to privacy. Pwede din naman siyang maging libel or kung talagang nakakainis or paulit-ulit na ginagawa sa isang tao, pwede din naman yung maging violation ng unjust vexation. Sa right to privacy, yan ay napapaloob sa Article 26 ng ating Civil Code. Ang bawat tao ay kinakailangang igalang ang dignidad, personalidad at privacy ng isang individual. Kapag nilabag natin yun, maaaring ipatigil yung mga gantong klaseng gawain katulad ng lip reading sa social media at pwede din naman makasuhan for damages. Sa pagmalisyoso na, yung mga sinasabi ng isang individual, yun ay paglabag sa batas natin patungkol sa libel. Paalala pa ni attorney, lahat ng tao ay may privacy kahit nasa publikong lugar. For as long as hindi naman natin siya binobroadcast sa public, hindi naman maingay yung pagsasalita natin, meron pa rin tayong expectation to right to privacy na kinakailangan na igalang ng bawat tao. Aminado naman si Jonel, hindi palaging tama ang kanyang lip reading. At talagang libangan lang daw niya ito, kaya wag seryosohin. Yung content natin dito sa Pilipinas is nagbabago talaga. Sa tingin ko tong lip reading na to mawawala din to eventually. Kung gusto ko siyang i-continue, depende na lang talaga kung ano, depende na lang sa agos ng buhay. Ang sabi? Ano raw sabi niya? Ang pagkausisero ng mga Pilipino tila nasa dugo na raw.
Pero dapat tandaan na may pribadong oras at katahimikan ang bawat isa na dapat alagaan. Ako, si Mark Salazar. At yan ang kwentong dapat alam mo.